Kabanata 671. Kung sumabog si Xander, sigurado silang hindi makakaligtas si Jared sa pagsabog. Gayunpaman, ang katotohanan na ang isang senior grandmaster sa kanyang 20s ay pumatay ng isang martial arts grandmaster. Ginawa itong isa sa mga pinakakapanabik na laban kailanman sa mundo ng martial arts. Higit pa rito, ang David laban. Ang sitwasyon ni Goliath ay idinagdag sa pang-akit nito. Walang makapag-isip kung paano natalo ni Jared si Xander at pinigilan siya sa pagsira sa sarili. Xander. Nang makita ni Sean na si Xander ay naging isang tuyong bangkay. Sumugod siya sa gilid ng huli kasama ang kanyang. Nasa likod niya. Jared. Papatayin kita. Habang ang kanyang mga mata ay nagluluwa ng apoy kay Jared. Si Sean ay umabant na parang baliw. Hindi sumagot si Jared. Sa halip, si Axton ang humakbang at sinampal si Sean, na nagpalipad sa kanya. Pabalik, hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Malamig na tinitigan ni Axton si Sean. Kung lahat kayo ay may death wish, wala akong pakialam na tulungan kayo dito. Ang mga salita ni Axton sa wakas ay nagpakawala kay Sean. Matapos utusan ang kanyang mga tauhan na bawiin ang katawan ni Xander. Pinandilatan ni Sean sina Jared at Axton. Ang pamilya Cooper. Maaalala ito at eksaktong paghihiganti balang araw. Tungkol naman sa Medicine God Sect. Hindi ka rin makakatakas. Ang aming galit. Pagkasabi pa lang niya ay umalis na si Sean kasama ang mga tauhan niya. Samantala, hindi naman naabala si Axton sa mga pananakot ni Sean. Jared, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Josephine. Umiling si Jared. Ayos lang ako. Medyo napagod lang ako. Kung ganoon, kailangan mong magpahinga kaagad. Ay nalalaya ni Josephine si Jared at naghanda na tulungan siya. Umalis. Jared, ang iyong tagumpay ay kakalat sa malayo at malawak sa loob ng martial arts world pagkatapos ng labanang ito. Gayunpaman, makatitiyak ka na ipagtatanggol ng Medicine God Sect ang kabanalan ng martial arts. Mga tuntunin ng mundo. Hindi namin papayagan ang mga Cooper na gawin ang gusto nila. Anyway, kung may time ka sana, maaaring pumunta sa Medicine God Sect para bisitahin. Maaari din nating ipagpalat ang ating kaalaman sa alchemy. Axton, magalang na sabi. Tumango si Jared bilang tugon. Lahat tama. Bibisitahin kita para sa ilang tips kapag may oras ako. Dahil matulungin at magalang si Axton. Unti-unting bumuti ang impresyon ni Jared sa kanya. Kung ganoon, aasahan ka namin. With that, umalis si Axton kasama si Donald. Bumalik din si Jared sa Dragon Bay na nasa gilid ng kanyang mga tauhan. Samantala, sa malayong rehiyon ng Mapleton, ang Poison King ay nanunood ng labanan sa isang live stream. Sa harap niya, nakatayo ang 5 pinuno ng Mapleton. Poison King. Bagaman hindi ganoon kalakas si Jared, mayroon siyang napakalakas na konstitusyon. Ito ay bilang, kung siya ay immune sa lahat ng lason. Siya ay kahit na eradicated aming isip control ang parasites. Weston ulat, mahina. Gayunpaman, hindi tumugon ang Poison King. Sa halip, patuloy niyang tinitigan si Jared na may matako na ekspresyon. Kung sanayin ang katawan na iyon bilang isang cadaver king. Hindi ako magagapi. Tuwang-tuwang komento ni Poison King. Nang marinig ng 5 pinuno ang kanyang mga salita, nagpalitan sila ng tingin bago ibinaba ang kanilang mga ulo sa katahimikan. Kakapatay lang ni Jared kay Xander na isang martial arts grandmaster. Gayunpaman, pinagnanasan ng Poison King ang kay Jared. Katawan kahit na nasa pinakamataas na antas ng senior grandmaster. Kahit na siya ay nagsanay sa loob ng maraming taon. Bigo pa rin siyang iangat ang sarili sa isang martial arts grandmaster. Gayunpaman, ang mga Mapleton ay bihasa sa paggamit ng lason sa kanilang kalamangan. Sa makatuwid, anumang puwang sa kapangyarihan, ay madaling maiugnay sa kanilang karunungan sa paggamit ng lason. Sa kasamaang palad, dahil ang katawan ni Jared ay immune sa karamihan ng mga uri ng lason. Kaunti lang ang magagawa nila para talunin siya. Dahil dito, hindi tumugon ang 5 pinuno.
Dahil wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na hadlangan si Jared. Pagkatapos ng lahat, wala silang pagnanais na mamatay ng maaga. Sa kabila ng kawalan ng tugon mula sa kanyang mga tauhan, hindi nagalit si Poison King. Sa halip, pumili siya ng isang insekto mula sa isang sisidlang luad at itinapon ito sa hangin. Ilang sandali matapos lumipad ang insekto, pumasok ang isang payat na batang babae na nakasuot ng itim. "Ninong, gusto mo ba akong makita?" Tanong ng dalaga habang nakaluhod ang isang tuhod. "Laena, dalhin mo sa akin ang lalaking ito. Tandaan na huwag mo siyang patayin. Dahil gusto ko siyang buhayin." Ipinakita ni Poison King kay Laena ang larawan ni Jared sa kanyang telepono. Matapos tingnan, tumango siya. "Nakuha ko na." With that, tumayo siya at umalis. "Dapat maging busy din kayong 5. Pumunta at ihanda ang mga makamandag na nilalang na kinakailangan para sa paggawa Hari ng Bangkay. Sa lalong madaling panahon, magagawa ng Mapleton na duminahin ang Timog Kanlurang rehiyon. Ipinahayag ng Poison King na may isang kislap sa kanyang mata. Poison King. Dahil si Jared ay immune sa karamihan ng mga lason, hindi ba mapanganib na ipadala si Laena para hulihin siya? Curious na tanong ni Weston. Nakalimutan mo na ba kung gaano siya kaganda? At saka, ang seduction technique niya ay hindi batay sa lason. Basta lalaki ang target, hindi niya kayang labanan ang alindog niya. Naputol ang pagtawa ng Poison King. Samantala, sa paglalakbay pabalik sa Jadeboro mula sa Horrington, nagpapahinga si Axton sa likurang upuan. Na nakapikit, si Donald, na nagmamaneho, ay tumitingin paminsan-minsan sa rearview mirror. Sulyap sa kanya, "Donald, kung ano man ang gusto mong sabihin, isubo mo na lang." Hindi man nakamulat ang mga mata ni Axton. Naramdaman niyang palihim na sumulyap sa kanya si Donald. "Ginoo, Knox, bagamat nagawa ni Jared na patayin si Xander, kailangan mo bang ipakita sa kanya ang gayong paggalang? Harap ng napakaraming martial artist. Hindi ba ito magmumukhang masama sa Medicine God Sect?" Tanong ni Donald. "Anong?" Nang marinig ang sinabi ni Donald, binuksan ni Axton ang kanyang mga mata at nakangiting sumagot. "Donald, alam mo ba, ano ang ultimate technique ng Village of Villains?" "The Astral Attraction." Walang pag-aalinlangan na sagot ni Donald. "Tama iyan. Ang Astral Attraction. Inaasahan ko na ginagamit ito ni Jared. Or else, imposible para sa isang senior Grandmaster na magkaroon ng napakalakas na antas ng enerhiya. At saka, nang bumagsak si Jared sa arena, at inakala ng lahat na siya ay tapos na, ngunit siya ay muling lumitaw ng walang gasgas. Sa katunayan, siya ay kahit na mas malakas kaysa dati. Maliwanag, sinadya niyang nahulog sa ilalim ng arena at ginamit ang Astral Attraction technique para sumipsip ng enerhiya ni Xander para sa sarili niyang gamit. Panghuli, hindi mo ba nararamdaman na ito ay kakaiba? Para maging isang bag ng buto si Xander sa kabila ng paghahandang sirain ang sarili. Paliwanag ni Axton. Natigilan si Donald sa sinabi ni Axton. "Ginoo, Knox, sinasabi mo ba na si Jared ay miyembro ng nayon ng mga kontrabida?" "I'm not sure. But he definitely involved with them. Yun ang dahilan kung bakit gusto ko siyang makilala." "Better." Malinaw na sagot ni Axton. Hindi nakakagulat na si Jared ay naglakas loob na hamanin ang pamilyang Cooper at minamaliit ang Medicine God Sect. Sa kabila ng pagiging batang Senior Grandmaster, ang mga nakakatakot na matatandang lalaki sa nayon ay dapat na higit pa. Higit sa 100 taong gulang na ngayon. Napuno ng inggit si Donald. Kahit na ang ilang matatandang lalaki mula sa Village of Villains ay kumilos sa isang hindi mahuhulaan na paraan at ginagamit upang pumatay ng walang bating ng isang talukap ng mata. Sila ay lubhang mahusay. Sa lahat ng ito, marami ang nagtangkang sumali. Sila bilang isang alagad ngunit wala pang nagtagumpay. Kahit na ganoon din ang sumagi sa isipan ni Donald. Napigilan siya ng katotohanan na ang Village of ang mga kontrabida ay binubuo ng isang grupo ng mga manggagawa ng kasamaan na hindi tugma sa kanyang marangal na reputasyon. Kaya naman,
Kailangan niyang ibaon ang pagnanasa sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, ang pagnanais para sa kapangyarihan, nanatiling matatag sa loob niya. Kung konektado talaga si Jared sa kanila, sana matuto ako ng alchemy sa kanya. Kahit na ang nayon ng mas asama raw ang mga kontrabida. Hindi ko maitatanggi na ang galing nila sa alchemy at metalworks ay top-notch. Si Axton ay palaging may hilig sa alchemy. Sa kasamaang palad, hindi siya gumawa ng anumang pag-unlad sa kanyang paggawa ng tableta. Mga diskarte sa nakalipas na ilang taon. Kinailangan niyang gumamit ng kabuoang 49 na araw upang gumawa ng isang high-tier na tableta. Gayunpaman, narinig niya na magagawa ito ng isang alchemy master mula sa Village of Villains sa isang iglap lang niya. Mga daliri. Iyon ay kung paano apt sila ay. Dahil dito, iyon ang dahilan kung bakit iginagalang ni Axton si Jared. Sa katunayan, hindi niya ginawa. Ibinaba ang isip para lang matutunan niya kay Jared ang alchemy mula sa Village of Villains. Sa loob ng mansyon sa Dragon Bay, naiinis na tinitigan ni Josephine ang detoxification pill ni Jared at napangiwi. Ano ito? Og! Nakakakilabot ang amoy nito at mukhang nakakadiri. Gusto ni Jared na inumin ni Josephine ang detoxification pill. Ngunit halatang kinasusuklaman niya ang ideyang iyon. Lisbeth, inumin mo ang tableta. Ito ay kamangha-manghang. At ipinapangako ko na ang iyong lakas ay tataas ng ilang beses pagkatapos kumuha. Udyok ni Jared na mula noon ay nabaling ang atensyon kay Josephine. Sa kasamaang palad, nahihirapan din si Lisbeth na lunukan ang tabletang iyon. Gayunpaman, ito ay naiintindihan. Dahil ang amoy ay sobra-sobra. Si Jared ay lubos na hindi nakaimik nang makita niya kung paano tumanggi ang dalawang babae na uminom ng mga table task. Wala siyang choice, ngunit upang patuloy na subukan. Ang tabletang ito ay kilala bilang ang detoxification pill. At ito ay lubos na pinagnanasan. Marami ang papatay, upang makuha ang kanilang mga kamay dito. At kailangan kong gumastos ng labis na pagsisikap upang makuha ito para sa inyong dalawa. Hindi ba kayong dalawa nais magsanay sa paglilinang? Kailangan mong uminom ng tableta bago mo magawa iyon. Nakita ni Josephine ang inis na itsura ni Jared. Kaya kumagat siya at nagdesisyon. Okay, fine. Hayaan mo ako, babalaan ka. Kung ang detoxification pill na ito ay hindi kasing ganda ng sinasabi mo. Bubugbugin kita. Grabe, bakit hindi? Nilagyan mo ito ng asukal habang ginagawa mo ito. Masyadong nakakadiri ang amoy na ito. Pagkatapos sabihin iyon, pinisil ni Josephine ang kanyang ilong. Ibinuka ang kanyang bibig. At nilunok ng tama ang tableta. Pagkatapos, ang mga epekto ng detoxification pill ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng mga regular na tao. Kumunat ang noo ni Josephine. Maya-maya lang. At kumukulo ang tiyan niya. Sigurado ka bang yan ang detoxification pill? Nagkamali ka ba ng tableta at binigyan mo ako ng laxative sa halip? Tanong ni Josephine. Namutla siya. Nasa tiyan niya ang kamay niya habang tinambangan siya ng sakit. Doon ay walang paraan upang mahawakan ito. Josephine, anong problema? Iinom sana si Lisbeth ng pill matapos niyang makitang umiinom ito ni Josephine. Ngunit ang reaksyon ni Josephine pagkatapos, napananghinaan siya ng loob. Nagmamadali siyang lumapit para tanungin kung kumusta si Josephine. Ayos ka lang ba? Pati si Jared nagpanik. Hindi pa siya umiinom ng detoxification pill noon kaya hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari. Kapag siya, nakita kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Josephine. Mabilis niyang inabot ang kamay nito para tingnan ang kalagayan nito. Gayunpaman, tumakbo siya sa banyo bago pa siya makalapit sa kanya. Paf! Natigilan si Jared sa tuloy-tuloy na tunog ng dumadaang gas. May food poisoning ba si Josephine? O meron ba? May mali sa pill. Nagtataka. Lumapit si Jared sa washroom at kumatok sa pinto. Josephine, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maghintay ka na lang dyan at huwag ka nang pumasok. Sagot ni Josephine. Medyo nagpanik siya at ganon. Mabilis na i-lock ang pinto. Ito ay sobrang nakakahiya.
Hindi ako makapaniwalang napakabaho nito. Oh gosh! Ito na, kaya nakakasuka. Kinailangan ni Josephine na buksan ang exhaustion fan at karaniwang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang harapin ang amoy. Jared, saan mo nakuha yung detoxification pill na yan? Niloko ka ba? Seryoso? Kung mayroon man, mangyari kay Josephine. Well, sa palagay ko kailangan mo lang lunurin ang iyong sarili sa pagsisisi. Umirap si Lisbeth bago ibinalik sa kanya ang detoxification pill. Kinuha ni Jared ang detoxification pill habang may lubos na pagkalito sa kanyang mukha. Ito ay mataas, malabong magsisinungaling si Rayleigh kay Jared. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay naroon at nanood habang lumilikha ang dating. Ang detoxification pill, hindi dapat magkaroon ng anumang bagay dito. Josephine, okay ka lang? Dapat ba akong tumawag ng ambulansya? Tanong ni Lisbeth. Si Jared ay isang hindi kapani-paniwalang medikal na practitioner ngunit naisip pa rin ni Lisbeth na mas mabuting tumawag ng ambulansya. Hindi nararapat para sa isang lalaki na maging masyadong malapit sa isang babae. Kung tutuusin, hindi na kailangan yan. Sakit lang ng tiyan. Mabilis na sagot ni Josephine. Dahil doon, walang choice sina Jared at Lisbeth kundi maghintay ng matyaga. 30 long minutes sila doon. Bago nila nakita si Josephine na lumabas ng banyo habang namumula ng husto. Ayos ka lang ba? Nagmamadaling lumapit si Jared nang makita niya si Josephine. Gayunpaman, huminto siya saglit bago niya natapos na itanong ang lahat ng kanyang mga katanungan. Ang balat ni Josephine ay halos kumikinang sa oras na iyon. At ang kanyang mga pisngi ay medyo kulay rosas. Kahit wala siya, naka-makeup, mukha siyang napakaganda bilang isang anghel. Nanlalaki rin ang mga mata ni Lisbeth. Napanganga siya na ikinalungkot ni Josephine. Anong mali? May dumi ba sa mukha ko? Hinawakan ni Josephine ang mukha niya at medyo nagpapanik. Sumingot pa siya ng hangin para tingnan kung ang kahindek-hindek na baho ay nakita pa rin. Oo, siguradong wala na. Ang totoo, si Josephine ay tapos na noon. Ngunit nanatili siya sa loob ng kalahating oras upang hintayin ang amoy. Kung mawala, ayaw niyang masira ang impresyon ni Jared sa kanya. Kaya naman, nabagabag siya nang makita kung paano natigilan sina Jared at Lisbeth. Hindi, wala lang yon. Halika, you should see for yourself. Sagot ni Jared. Dinala siya nito sa mismong salamin. Pagkatapos, nako, Josephine, ito ay para kang nagbago sa isang ganap na kakaibang tao. Ang kulit mo, smoother than a baby's butt now. Naiinggit na sabi ni Lisbeth habang nakatayo sa gilid. Napatulala rin si Josephine nang tingnan niya ang sarili niyang refleksyon. Ako ba yan? Ay nako, napakaganda ng itsura ko. Siya ay ang parehong tao na siya ay palaging. Ngunit ang ningning sa kanyang buong katawan ay hindi kapani-paniwala. Kanya, ang balat ay mukhang mas masigla. At ang kanyang figure ay naging mas sexy din. Sa ganoong estado, kahit sinong lalaki ay matutoksong tumitig. Kay Josephine, Jared, anong nangyayari? Ang detoxification pill ba ay may mga katangian ng pagpapaganda? Tanong ni Josephine. Siya, sa sobrang tuwa ay medyo nanginginig siya. Napaka-perpekto ng balat ko. At para akong isang bagong silang na sanggol. Nakahinga ng maluwag si Jared at inabot ang pulso ni Josephine para tingnan ang pulso nito. Gusto niya, suriin ang kanyang pisikal na kondisyon. Gaya ng hinala, mas maayos ang daloy ng dugo ni Josephine. Ang hindi kapani-paniwala, gayunpaman, ay ang kanyang katawan ay walang mga nakakalaso na sangkap. Para siyang bagong pang-anak, baby. Ilang saglit lang ay inisip ito ni Jared. Kaya ang detoxification pill ay nagtatanggal ng lahat ng lason sa isang tao. Katawan at ibinabalik ang isa sa kalagayan ng isang bagong silang na sanggol. Ang pagiging nasa ganitong estado ay ang tanging paraan upang malaman kung ang tao ay maaaring makapasok sa makalangit na kaharian at matutunan kung paano linangin ang espiritual na enerhiya. Ang pag-iisip lang nito ay nagtulak kay Jared na kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Kung makakarating si Josephine sa langit, kaharian,
Pagkatapos ay maaari tayong magsama magpakailanman. Ang detoxification pill ay talagang isang kamangha-manghang gamot. Halos nag-uuma pa sa tuwa si Jared. Ramdam ni Josephine ang kanyang emosyon. Iyon ay nagbigay daan sa kanya na malaman kung paano gumagana ang detoxification pill. Sa sandaling iyon, hindi na niya sinisisi si Jared kung bakit sumakit ang tiyan niya. Ibinagsak niya ang sarili kay Jared. Braso kahit na nakatayo doon si Lisbeth. Sa kasamaang palad, inilayo agad ni Lisbeth ang dalawa nang magkayakap sila. Lisbeth, anong ginagawa mo? Nagseselos ka ba? Tanong ni Josephine. Hindi niya maiwasang mapangiti kapag siya. Nakita kung gaano kasabik si Lisbeth na paghiwalayin sila. Nagseselos. Pulis, sagot ni Lisbeth. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Josephine bago ibinaling ang kanyang atensyon. Jared, inabot ng mga kamay niya ang shirt niya makalipas ang ilang segundo. Nagulat si Jared kaya napaatras siya. Lisbeth, anong ginagawa mo? Ako ay isang marangal na tao. At nakatayo doon si Josephine. Paano mo nagawa ito? Tumugon si Lisbeth sa pamamagitan ng paghawak sa kwelyo ni Jared at pag-iwas sa kanya. Ano bang problema ng utak mo? Sinusubukan ko lang na ibalik sa iyo ang detoxification pill. Pagkasabi niyo ay dinukot niya ang tableta mula sa kanyang bulsa at walang pagdadalawang isip. Hindi nagtagal ay sumimangot siya. Saka nagmadaling pumasok sa washroom. Si Jared at Josephine na lang ang naiwan doon. Sa hindi inaasahan. Nang humakbang siya para yakapin. Tinulak niya siya palayo. Tumingin ng masama si Josephine at nagtanong. Ano ang ibig sabihin nito? Magkasama na sana kayo. Kay Lisbeth kung wala ako kanina. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Teka, hindi mo sinusubukang manloko. May sasabihin akong kakaiba. Ikaw ba? Napaiwas ng tingin si Jared para iwasan ang tingin ni Josephine. Dumiretso siya sa sala para maupo sa sopa. Sabi ko na nga ba? Ang mga lalaki ay lahat ng baboy. Medyo nagpout si Josephine. Pero hindi naman talaga siya galit. Pakiramdam niya ay magiging maayos siya. Kahit na may ginawang karumal-dumal na bagay sina Jared at Lisbeth nang magkasama. Basta ang mahalaga mahal niya ako. Gusto talaga ni Josephine na makasama siya ni Lisbeth. At magkasama sila ni Jared. Ang dalawa sila ay malapit na magkaibigan. Pagkatapos ng lahat, maaari pa nga nilang panatilihin ang isa't isa kapag si Jared ay wala sa kanya. 3. Nanatili si Lisbeth sa banyo ng isang buong oras bago siya umalis. Nalaglag ang panga ni Josephine nang siya. Nakita ko si Lisbeth na nakatayo doon. Lisbeth, nagbago ka na rin. Dali, tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. Nagmamadaling pumunta si Lisbeth sa salamin nang marinig iyon. Napatalon siya sa tuwa nang makita kung paano makinis at maganda ang kanyang balat. Si Jared ay nakatitig din ng likas. Pagkatapos uminom ng detoxification pill. Iba ang inilabas ni Lisbeth. Aura. Parehong maganda ang dalawang babaeng magkatabi. Ngunit iba ang kanilang aura. Si Josephine ay tulad ng isang magandang Diyos. Samantalang si Lisbeth ay tulad ng isang Diyosa ng digmaan. Well, may katuturan iyon. Dahil ang huli ay nagtatrabaho noon sa Department of Justice. Hindi naiwasang mapaisip si Jared nang makita niyang nakatayo ang dalawa sa harapan niya. Wow! Kung mayroon akong pareho, maaari ko silang yakapin sa bawat isa sa aking mga bisig habang natutulog ako sa gabi. Oh my gosh! Sana, maging hindi ka panipaniwala. Napangiti si Jared na parang tulala. Sa sobrang lalim ng pantasya niya ay hindi niya napansin. Naglalakad sina Josephine at Lisbeth. Napalingon ang mga babae sa isa't isa pagkatapos nilang titigan ang nakakatuwang ngiting iyon. Sabay-sabay nilang sigaw. Tumango si Jared bilang tugon. Iyon ay kapag siya ay dumating sa paligid at nakita na parehong Josephine at Lisbeth ay nakatitig sa kanya na may kakaibang kinang sa kanilang mga mata. Umupo siya ulit sa sofa. Jared, anong niningiti-ngiti mo kanina? Tanong ni Lisbeth. Nothing in particular. Awkward na sagot ni Jared. I bet pinagpapantasyahan niya kaming dalawa na matulog sa kanya sa gabi. Malamang kaya siya, nakangiting parang tanga.
Nataman si Josephine. Iyon talaga ang tumatakbo sa isip niya. Oh, stop bullshitting. Hindi iyon ang nasa isip ko. Pagsisinungaling ni Jared. Tumalon siya mula sa couch papunta. Tumungo sa labas. Kayong mga babae ay maghapunan nang wala ako. May mga kailangan akong takbuhan. Wala na siyang lakas ng loob na manatili sa bahay. Sino ang nakakaalam? Baka lokohin talaga ako ng mga babaeng iyon. Isang bagay. Walang magawa si Jared pagkatapos niyang umalis sa mansyon sa Dragon Bay. Kaya niyaya niya si Tommy na lumabas para uminom. Siya, alam ng maraming tao sa lungsod. Ngunit uminom lamang sa isang dakot ng mga ito. Hindi nagtagal. Nagkita sina Jared at Tommy sa isang bar. Ang lugar ay pag-aari ng Templar Regiment. Kaya ang mga empleyado, masiglang bati sa kanila nang sila'y magpakita. Ginoo, Chance, nagkaroon ka lang ng matinding laban kay Xander. Bakit hindi ka nagpapahinga sa bahay? Paano? Lumabas ka para uminom. Binigyan sila ni Tommy ng isang bote ng red wine at nagsali ng baso kay Jared. May dalawa akong babae sa bahay. Parehong nakakainis, kaya lumabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Sagot ni Jared. Napangiti siya sa sobrang inis bago isubo ang inumin. Ngunit ang buhay na iyon ang hinahangad ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ba? Sabi ni Tommy. Humigop din siya ng red wine. So, kumusta ang mga bagay sa pagitan niyo ni Phoenix? Tanong ni Jared. Normal ang mga bagay-bagay. Sa ating edad, hindi tayo naghahanap ng saya at excitement. Gusto lang namin ng partner sa buhay. Gayunpaman, masaya kami na pareho kaming makapaglingkod sa ilalim mo. Mr. Chance. Noon pa man ay pinahahalagahan ni Tommy si Jared dahil ang huli ang dahilan kung bakit siya naging Grandmaster. Kung wala ang tulong ni Jared, malamang na hindi maaabot ni Tommy ang antas na iyon. Well, natutuwa akong napagtanto mong tumatanda ka na. Dapat kang magmadali at gumawa ng isang sanggol sa lalong madaling panahon. Magbigay man lang, sarili mong tagapagmana. Hindi naman masama para sa isang martial artist na nasa early 40s na magkaroon ng anak. Ang sino mang umabot sa antas ng Senior Grandmaster ay maaaring mabuhay ng mas mahaba kaysa sa karaniwang tao. Marami ang nabuhay ng mahigit 100. Sa katunayan, iyon ang pamantayan para sa kanila dahil sila ay pisikal. Mas malakas at mas malusog kaysa sa karaniwang tao. Hindi ko man lang naisip na magkaroon ng anak. Masyadong magulo. Humalaklak si Tommy. Siya ay namuno bilang hari sa ilalim ng lupa sa halos buong buhay niya. Kaya hindi niya naisip tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ngumiti lang si Jared bilang sagot. Wala siyang karapatang mag-butt into matter na ganyan. Kaya hindi na siya nagkomento tungkol doon. Uminom sina Jared at Tommy habang napuno ng malakas na musika ang buong lugar. Nakikita ang karamihang sumasayaw sa musikang tulad niyan. Medyo nakahinga si Jared. Simula nang makalabas siya sa kulungan. Hindi na siya mapakali tulad ngayon. Sa tingin ko isa kang lalaki ng babae. Mr. Chance. Biglang sabi ni Tommy. How? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jared sa nalilitong tono. Hindi sumagot si Tommy. Sumenyas lang siya gamit ang kanyang mga mata. Sinundan ni Jared ang kanyang linya ng paningin at nakita ang isang babae sa A. Masikip na itim na damit. Nakatitig siya kay Jared. She had a stoic expression on. And the way she moved showed that she's not belong with that crowd. How? Nanatili ba siya? Parang natarante si Jared nang makita ang babaeng iyon. Humalaklak si Tommy. Kailangan ko nang umalis, Mr. Chance. Huwag manatili sa labas ng masyadong mahaba. Bagaman, huwag mong kalimutan. Ikaw, may dalawang babae na naghihintay sa iyo sa bahay. Tumayo si Tommy at umalis. Si Jared naman ay naglakad papunta sa ginang dala ang kanyang baso ng alak. Kanya, umupo siya sa tabi niya. Bakit hindi ka umalis? Nanatili ka ba para lang makasama ako? Naguguluhang tanong ni Jared. Ang kanyang mga salita ay nag-udyok sa ginang na medyo natulala. Ngumiti siya at agad na pinandilatan ang kanyang parang perlas na puti. Ang kagandahang taglay niya ay maaaring magpaluhod sa isang buong bansa.
Bumilis ang tibok ng puso ni Jared. Ganito ka ba nakikipaglandian sa mga babae? Tanong ng ginang. Nililigawan. Kasama sino? Ikaw. Sabi ni Jared. He chuckled. Then added. I am not suicidal. So there's no way I'd lamande sa'yo. Gayun din. Dapat mong ihinto ang paggamit ng seduction technique na iyon. Hindi ito gumagana sa akin. Agad siyang lumabas ng bar pagkatapos. Nawala ang gulat sa mga mata ng ginang. Nagmamadali siyang humabol. Kanya. Naglakad si Jared sa unahan habang ang ginang ay nakasunod na malapit sa likod. Bakit mo ako sinusundan? Huwag mo nang isipin na manatili sa aking lugar. Nandyan ang girlfriend ko. Walang pigil na sabi ni Jared. Lalaki ka. Okay ka lang bang manood ng babaeng tulad ko na nagpapalipas ng gabi sa lansangan? Siguro. Pwede ba tayong pumunta sa hotel? Ang ginang ay mukhang maalinsangan at masungit kay Jared. Sobrang lapit niya sa kanya na ang sweet niya. Ang pabango ay umaagos sa kanyang ilong. Ang bango na iyon at ang paraan ng pagtingin ng ginang sa kanya. Lahat ay nagpaningning sa mga mata ni Jared. Naglakad siya, na parang nasa ilalim siya ng hypnosis niya. Napangiti ang ginang nang makita iyon. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay kumikinang na may parehong kasiyahan at sama ng loob sa oras. Si Jared ay manhid na naglakad papunta sa ginang. Ngunit nang akmang aalisin niya ito, agad na nagliwanag ang kanyang tingin. Pataas. Hinampis siya nito sa ulo at binalaan. Sinabi ko na sa iyo, Melanie, ang iyong mga trick ay hindi gagana. Kung si Mr. Nalaman ni Derigon na ginagamit mo pa rin ang seduction technique mo sa akin. Tiyak na pagagalitin ka niya. Matapos siyang hampasin sa kanyang ulo. Lumingon si Jared na may ngiti sa labi. Melanie, sino yan? Tanong ng ginang na agad namang nataranta. Mukhang nagulat si Jared. Lumingon siya para harapin ang ginang. Ikaw si Melanie. Bakit ka naglalaro? Pipi. Don't tell me nagpapanggap kang nawala ang alaala mo. Hindi ko bibilhin ang mga kasinungalingan mo. Inikat ni Jared ang mata sa ginang. Marunong talaga umarte tong babaeng ta. Maaari siyang maging bida sa pelikula. Puntong ito, habang siya ay nagbubuntong hininga. Lumabo ang figure ng ginang. Isang maliwanag na kinang mula sa kanyang kamay ang tumambang kay Jared. Mabilis siyang kumilos sa sandaling iyon. At ang punyal na dala niya ay nakatutok mismo sa mukha ni Jared. Walang kahit isang pahiwatig ng pag-aalangan o awa. Pumunta ka sa impyerno. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding kalupitan. At ang kanyang titig ay may higit na pagnanasa sa dugo kaysa sa sinumang nakilala ni Jared. Nalaglag ang panga niya nang makita lang niya ito. What the hell? Baliw ka ba? Nang matapos siyang magsalita, lumabas ang hindi kapani-paniwalang aura sa loob niya. Pinitik niya ng kaunti ang daliri para magpadala ng pilak na karayom na lumilipad. Tinamaan nito ang punyal at nagdulot ng pagkurap sa ilalim ng langit ng gabi. Sa sandaling iyon, nakarating na ang ginang sa harap ni Jared. Halatang nagulat siya nang makita kung paano. Mabilis siyang nakareact sa mga atake niya. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang kanyang pag-atake. Patuloy niyang ibinaba ang kanyang punyal at tinutukan ang leeg ni Jared. Hindi ako makapaniwala na immune ka sa seduction technique ko. Lalaki ka rin ba? Ganyan ang ginang. Galit na siya ay namumutla. At ang kanyang tingin kay Jared ay nagiging malupit na rin. Teka, kakaiba ka ba? Pero, hindi mo pa ba alam ang lahat ng iyon? Tanong ni Jared. Nahuli niya ang punyal at hinawakan ito para maputol sa kalahati. Nahulog kaagad ang talam sa sahig pagkatapos. Sa susunod na segundo, sumambulat ang negatibong enerhiya sa loob ng ginang. Namula ang itim na aura para maabot. Para sa langit, nangyari ito sa isang kisap mata at nilamon ng itim na aura si Jared. Ang biglaang paglitaw ng itim na aura. Ang paraan ng paggalaw ng ginang noong siya ay umatake. Lahat ng iyon ay sinabi. Jared, isang bagay na mahalaga. Hindi ikaw si Melanie. Gulat na gulat ang tingin ni Jared dahil kamukha ng babaeng nakatayo sa harapan niya. Melanie, higit pa rito. Pareho silang mahusay sa paggamit ng seduction technique.
Mapagkakamalan pa niya itong si Melanie kung hindi siya umatake at gumamit ng makamandag na gas. Tumingin sila. Paraan. Magkatulad na paraan. Naalala niya ang bawat detalye at napansin niya na ang dalawang babae ay walang katulad sa kabila ng pagkakatulad. Mga pagpapakita. Halimbawa, ang babaeng nakatayo sa harap niya ay may negatibong enerhiya na wala kay Melanie. Hindi ko sinabing ako nga. Ikaw ang napagkamalan kong si Melanie na babaeng iyon. Pagkasabi nun ay binato niya ng suntok si Jared. Simple lang ang paraan ng pagsusuri niya sa sitwasyon. Nilamon na ng itim na makamandag na gas si Jared. Kaya, mahihilo siya sa sandaling pumasok ang epekto ng lason. Kaya, walang paraan na maharangan niya siya. Suntok. Ang mga bagay ay hindi gumana sa paraang inaasahan niya. Madaling nakalayo si Jared sa kanyang atake. Kahit siya, huminga ng malalim at hinigop ang bawat lason sa kanyang sistema. Sino ka? Bakit kamukha mo talaga ang kaibigan ko? Hindi inatake ni Jared ang ginang. Paimpol siyang tumitig sa kanya nang nagtataka. Hindi niya alam kung bakit magkamukha ang ginang at si Melanie. Ngunit naniniwala siyang dapat silang magkamag-anak. Sa pamamagitan ng dugo, posible pang ang kambal sila. Alam ni Jared na si Rayleigh ang nag-ampon kay Melanie. Kaya posibleng may isang pamilyang nabiyayaan ng kambal pero isang anak lang ang kayang palakihin. Ang napakatinding pinansyal na presyon sa kalaunan ay pinilit sila. Iwanan ang isa sa kanilang mga anak. Iyon ay isang panahon kung saan ang halaga ng pagpapalaki ng isang bata ay medyo mataas. Kaya marami ang abandonahin ang kanilang anak. Dahil hindi nila ito kayang bayaran. Sino ako? Ako ang taong ipinadala para hulihin ka. Pagkasabi niyon ay muling sumalakay ang ginang. Ang problema ay patuloy na iniiwasan ni Jared ang kanyang mga pag-atake. Siya ay gumawa ng higit sa 10 gumagalaw sa na maikling habang. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakuha sa kanya. At ang pagsisikap ay umalis sa kanya. Humihingal. Nasabi ni Jared kung gaano siya pagod. Kaya mahinahon niyang sinabi, "Okay, tama na, hindi ka kalaban. Ako, para hindi mo ako mahuli. Gusto ko lang malaman kung sino ka dahil kamukha mo talaga." Ng mga kaibigan ko, pinandilatan ng ginang si Jared, na nakatayo sa harapan niya noon. Parang hindi siya nasisiyahan. "Oh, itigil ko na ba? Bakit? Dahil lang sa tingin mo mas magaling ka sa akin. Nagpigil lang ako kasi parang kaibigan kita. Kung wala ako, patay ka na. Huwag mag-assume. Ako yung tipong mapagpanggap na chivalry na hindi mananakit ng babae. Walang epekto ang iyong seduction technique sa akin. Kaya ang tanging pagpipilian mo ay sagutin ang tanong ko. Sabihin mo sa akin kung sino ka at bakit mo sinusubukan. Hulihin mo ako." Umirap si Jared nang mas tumindi ang aura sa loob niya. Natutunan na niya ang lahat tungkol sa kung ano ang tunay na kaya ng ginang. Ngunit isang martial artist na bago. Naabot niya ang antas ng senior grandmaster na hindi siya maaaring makuha. "Ha! Mayabang kang pump." Masama ang ekspresyon ng dalaga. Hindi niya lubos na inisip ang mga salita ni Jared. Tumalon siya sa langit at sumayaw sa pinakakakaibang paraan upang tumawag ng ilang maliwanag na ilaw at lumipad sila papunta kay Jared upang atakihin siya. 7-star strike. Galit na sigaw ng ginang. Hindi mabilang na mga punyal ang umulan mula sa langit at ikinulong si Jared. Naginawa ito. Imposibleng makatakas siya. Napataas ang kilay ni Jared nang makita iyon. Umiling siya at ngumisi. "My gosh! This move looks maganda." Ngunit walang silbi. Kung ang kalaban ng babaeng iyon ay isang taong mas mababa kaysa sa kanya. Ang kanyang paglipat ay naging lubhang mabisa. Si Jared, gayunpaman, ay ang lalaking kakasira lang ng isang martial arts grandmaster. Kaya, walang epekto sa kanya ang paglipat na iyon. Pumikit siya at tumayo sa kinatatayuan. Mukhang wala siyang kailangan para lumaban. Noon ay lumipad ang ilang mga punyal patungo sa kanya. "Gotcha!" Excited na sigaw ng ginang. Nakita niya, sa sarili niyang mga mata, na ang kanyang punyal ay dumapo kay Jared. Nang ipagdiwang niya ang kanyang tagumpay. Nabaligtad ang kanyang ngiti nang makita ang susunod niyang nakita. Nag-ingay ang talon niya nang dumampi sa katawan ni Jared.
Para bang dalawang metal ang nagtama sa isa't isa. Makalipas ang ilang segundo, naputol ang kanyang talam at nahulog sa sahig. Nang ibalik niya ang atensyon niya, Jared, napagtanto niyang hindi siya nasaktan. Tao ka rin ba? Tanong ng ginang habang nanlalaki ang mata sa gulat. Itigil mo na ang kalokohang ito. Hindi ka sapat para talunin ako. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Gayun din. Gusto ko, kilalanin mo kung sino ang iyong mga magulang. Kung malalaman ni Jared kung sino ang mga magulang ng ginang, baka matulungan niya si Melanie na mahanap ang pamilya nito. Ha! Kalimutan mo na yon. Hinding-hindi ko sasabihin sa iyo. Masungit na sagot ng ginang. Nagniningning ang kanyang mga mata sa matinding galit. Gaya ng ginawa niya, ang martial energy sa kanyang katawan ay patuloy na umaagos. At ang negatibong enerhiya na kanyang ipinalabas ay nalason at pinatay ang lahat ng mga halaman sa loob ng 30 metrong radius. Oh my gosh! Hindi ako makapaniwala na dinala ang kanyang maliit na figure. Ang napakaraming makamandag na gas. Sa isang kisap mata, muling kuminang ang punyal ng ginang. Tila ito ay sapat na matalim upang maghiwa. Isang butas sa mismong tela ng katotohanan. At ito ay lumabas para sa dugo. Isang malabong berdeng kinang ang nasa punyal. At ang isang tingin ay sapat na upang matukoy na ito ay nasawsaw. Sa lason, ang anumang pakikipag-ugnayan dito ay magreresulta sa hindi maiiwasang kamatayan. Tila napagtanto ng ginang na wala siya kung ano ang kinakailangan upang dalhin si Jared. Kaya binago niya ang kanyang mga plano. Siya, sa halip ay papatayin siya. Bahagyang napabuntong hininga si Jared nang makita iyon. Hindi man lang siya nag-abalang lumayo. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kamay. At agad na pinalipad ang figure ng ginang. Bang! Nontog ang ginang sa pader at nawalan ng malay. Maswerte siya dahil nagpigil si Jared. Kung hindi, duguan na siya hanggang sa kamatayan. Kalahati. Nagtagal siya para pakalmeyan ang sarili. Kahit noon pa man, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding pagnanasa ng dugo. Jared, sa totoo lang hindi ko alam kung bakit siya galit sa kanya. Bakit niya ako pinagpipilitin? Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ng ginang bago muling hinabol si Jared. Bamantong hininga ulit si Jared. Tama na, tinapik niya ang kanyang espiritual na enerhiya at ibinaba ang kanyang braso. Isang transparent na espada ang nabuo sa tabi ng kanyang kamay. Siya, mas bumilis pa ang paglapit sa ginang. Nagkasagupaan ang kanilang mga figure. Ilang saglit lang silang nagkausap bago sila naghiwalay. Ni hindi gumagalaw habang nakatalikod sa isa't isa. Ilang malalim na paghinga ang lumipas. Alam ng ginang na siya ay lubos na durog. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng pagbaril sa nanalo sa unang lugar. Ikaw J***, paano mo nagawa ito? Sumigaw siya. Nakahawak ang magkabilang kamay niya sa sando niya habang nakatitig kay Jared. Kailangan niyang itago ang kanyang mga kamay doon dahil maraming butas ang kanyang damit. Ang ganda ng balat niya. Halos nakalabas na ng tuluyan. Ang butones ay nawala sa manipis na hangin. Kaya kailangan niyang patuloy na kumapit sa makakakuha ng magandang tanawin si Jared. Patayin mo na lang ako. Kahit na huwag mag-isip tungkol sa paggawa ng anumang bagay na marumi. Bagaman, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan kang magkaroon ng mga bagay. Iyong paraan. Desidido ang ginang. Kung talagang may intensyon si Jared na gumawa ng anuman. Talagang papatay siya, kanyang sarili. Sige, kung ganoon, ang gusto ko lang ay ang katawan mo. At kaya kong libangin ang sarili ko kahit patay ka na. Lumingon siya, nag-aapoy ang pagnanasa sa kanyang mga mata habang sinusuri siya. Para siyang pervert at ipinagmamalaki ito. Wala kang kahihiyan. Perverted off. Hindi niya akalain na may sasabihin ito na nakakadiri. Ang pag-iisip lang kung paano niya dumisan ang bangkay niya pagkatapos niyang mamatay ay nagdulot ng goosebumps sa buong mundo. Ginang, well, dahil tinawag mo akong pervert. Tama lang na ipakita ko sa iyo kung paano kumilos ang isang pervert. Sabi ni Jared. Ngumiti siya ng nakakatakot at sinundan ang ginang. Sigaw ng ginang habang tumatakbo at nakahawak sa damit niya. Kung may magpapakita man sa sandaling iyon.
Akalain nilang binubuli ni Jared ang ginang. Hindi. Maghay-hinala pa nga ang isa na siya ang nagtangkang pumatay sa kanya. Humalaklak si Jared nang makita siyang nagpapanik ng ganoon. Isang mabilis na hakbang lang ang kailangan niya para mag-zip sa kanya. Gilid. Kusang sinampal siya ng ginang nang makita siya doon. Nakalimutan niyang ang kanyang mga kamay lamang ang nagpapanatili sa kanyang damit na buo. At ang sampal na iyon ay naging sanhi ng tela. Lumipat sa gilid, na nagpapakita ng kanyang panloob at balikat. Ha! Nakakagulat naman. Sinong mag-aakala na ang isang babaeng tulad mo ay magsusuot ng pulang damit na panloob? Panunokso ni Jared ng masama. Nagulat ang ginang. Napagtanto niyang tumambad na siya sa sarili niya kaya mabilis niyang hinatak ang damit niya. Upang panatilihing takpan ang sarili. Ikaw hooligan. Sasanduan kita hanggang sa libingan mo. Umirap siya ng masama at ibinuka ang bibig. Mukhang kakagete na niya ang sarili niyang dila. Alam ni Jared na seryoso siya sa pagpapakamatay. Kaya natakot din siya. Tinulak siya nito. Magkadikit ang mga pisngi niya upang pigilan siya sa pagkagat. Pagkatapos ay itumba ang likod ng kanyang ulo para i-render siya. Walang malay. Iyon ay matindi. Hindi mapigilan ni Jared na sumimangot sa hinimatay na ginang. Hindi niya hahayaang mamatay ito hanggat hindi niya nalaman ang lahat tungkol sa totoong pagkatao nito at kung bakit gusto siya nitong hulihin. Na-curious siya dahil wala siyang natatandaang natapakan ang paa nito. Kaya bakit siya determinado? Hulihin ako. Walang pagpipilian si Jared sa sandaling iyon. Kahit ayaw niya, kinailangan niyang buhatin ang ginang at bumalik sa mansyon sa Dragon Bay. Habang naglalakbay siya, naisip niya kung paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon kina Josephine at Lisbeth. Sila, mga sensitibong babae, lalo na kapag sila ay magkasama. Pagdating niya sa mansyon, napagtanto niyang hindi natulog si Josephine at Lisbeth. Nanonood sila ng dramatic soap opera sa TV. Og, I hate those shows. Nang makita ng mga babae si Jared na pauwi kasama ang isang walang malay na babae. Pareho silang tumalsik mula sa sopa. Jared, sino siya? Tanong ni Josephine. Siya yung nakita ko sa daan. I felt bad for her kasi lasing siya. Pagsisinungaling ni Jared. Siya ay tunay na nagkaroon. Walang ideya kung paano ipaliwanag ang sitwasyon. Gayunpaman, nagsalita si Lisbeth nang matapos siyang magsalita. Oy, tumigil ka sa pagsisinungaling. Jared, siya yung babaeng yun. Hinanap ka ilang araw na ang nakalipas. Binigyan ka pa niya ng tansong salamin. Ano nga ulit pangalan niya? Inilantad ni Lisbeth ang kasinungalingan ni Jared nang makita niya ang mukha ng ginang. Ang kanyang pangalan ay Melanie Woodlands. Sagot ni Josephine. Oo, siya iyon. Tumango si Lisbeth. Agad namang natigilan si Jared. Nakalimutan niyang si Josephine at Lisbeth ay nakilala si Melanie noong nakaraan. Hindi niya ginawa. Think to lie better dahil hindi naman si Melanie ang babaeng nasa braso niya. Siya ay isang tao lamang. Kamukha ni Melanie. Oh my gosh, you are a piece of work. Jared, hindi ako makapaniwalang nagsinungaling ka at sinabi mong lasing ka lang niya. Nagkita sa kalsada. Itinuturing mo ba akong tulala? Tanong ni Josephine habang nakatitig kay Jared. Hindi, makinig ka sa akin. Hindi siya si Melanie kundi may mga kamukha ni Melanie. Iyon lang. Sinubukan ni Jared na ipaliwanag ang sitwasyon kay Josephine. Ngunit hindi siya naniwala sa sinabi nito. Iyon ay, naiintindihan. Kung nakarinig ng ganoong kwento si Jared ay hindi rin siya maniniwala. Sa katunayan, ang babae, kamukhang kamukha ni Melanie na kahit siya ay napagkamalan ng pagkakakilanlan niya kanina. Sumama ka sa babae, Jared. Aalis na ako. Angal ni Josephine. Umalis siya sa isang puff. Sinaman din ng tingin ni Lisbeth si Jared. Pagkatapos noon ay umalis na siya para habulin si Josephine. Teka, Josephine, Lisbeth. Yakap-yakap ni Jared ang babae at pinagmasdan ang paglalakad ni na Josephine at Lisbeth. Kawalan ng pag-asa, at nilamon siya ng inis. Sa tingin ko kailangan ko na lang maghintay hanggang sa malaman ko ang lahat. Saka na lang ako.
kayang ipaliwanag ang sitwasyon kay Josephine. Dahil walang malay ang dalaga, inilagay siya ni Jared sa kanyang silid at nilock ang pinto para pigilan siya. Tumatakas. Pagkatapos noon, kinontak ni Jared si Rayleigh at sinabi sa kanya ang lahat. Nagulat si Rayleigh sa narinig. Hiniling niya kay Jared na bantayan ang dalaga. Tapos, siya agad, sumugod mula Jadeboro patungong Horrington kasama si Melanie. Nang sumapit ang madaling araw, narating ni Rayleigh at Melanie ang Horrington at nakita si Jared na natutulog sa sopa. Ang sala, iminulat ni Jared ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang may papalapit. Matapos makita iyon ay, Rayleigh at Melanie, napabuntong hininga siya at sinabing, Mr. Deragon, nasa kwarto ang babaeng iyon. Nilock ko siya sa loob nito upang hindi siya makatakas. With that, dinala ni Jared sina Rayleigh at Melanie sa kwarto. Habang naglalakad sila, nakatingin pa rin si Jared. Melanie, sa kaibuturan, naisip ni Jared na magkamukha si Melanie at ang babae. Na ang pinagkaiba lang ay ang naglabas ng malamig na aura ang dalaga. Jared, bakit ka nakatitig sa akin? Kamukha ko ba talaga ang babaeng iyon? Tanong ni Melanie kung kailan. Napansin niyang patuloy na nakatingin sa kanya si Jared. Well, halos magkamukha kayong dalawa, apirmadong sagot ni Jared. Dahil doon, nakaramdam ng curious si Melanie at sabik na siyang makilala ang dalaga. Jared, sinabi mo bang gumamit din ang babae ng seduction technique? Tumango si Jared at sumagot. Oo, ginamit niya ang seduction technique laban sa akin sa bar kagabi. Sa gayon, time. Akala ko siya si Melanie. Mr. Deragon, alam mo ba kung sino ang pamilya ni Melanie noong ikaw? Inampun siya, may mga kapatid ba siya? Umiling si Rayleigh bilang tugon at sinabing, hindi ko nakilala si Melanie noong una. Ibang tao. Hinanap siya at iniabot sa akin. Kaya, wala akong ideya kung mayroon siyang mga kapatid. Nagulat si Jared nang malaman na hindi si Rayleigh ang unang taong nakahanap kay Melanie. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kwarto. Gayunpaman, nang buksan ni Jared ang pinto, isang punyal ang bumulusok patungo kanya. Buti na lang at mabilis na inabot ni Jared ang punyal. Sa susunod na sandali, dinurog niya ito, mga piraso na may kaunting puwersa. Matapos mabigang sakta ng dalaga si Jared. Gusto niyang tumakas, gayunpaman, nakaugat siya sa sahig. Pagkakita kay Melanie, samantala, nanlaki ang mga mata ni Melanie sa gulat nang makita ang dalaga. Dahil magkamukha ang dalawang babae, tila sila ay refleksyon ng isa't isa sa harap ng salamin. Ang pinagkaiba lang ay magkaiba sila ng damit. Nalaglag ang panga ni Rayleigh nang makita sila. Sinabi ko naman sa'yo na kamukha mo ang kaibigan ko. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sabi ni Jared sa dalaga na nakatulala. Sa pagkatulala, hindi sumagot ang dalaga kay Jared. Nakatitig lang kay Melanie. Maya-maya ay naglakad na si Melanie at ang dalaga. Mas malapit na ang kanilang mga titig sa isa't isa. Nang halos 1 metro na ang pagitan ni Melanie at ng dalaga. Biglang sumili ang mga sinag ng mahinang liwanag. Kanilang mga katawan bago mag-intertwine ng. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Melanie at ng batang babae ang isang malakas na pakiramdam ng pagkakamag-anak. Kaya't ang mga luha, damaloy sa kanilang mga mukha. Ang aking nakatatandang kapatid na babae. Habang nangingilid ang luha sa kagalakan sa mga mata ni Melanie. Likas niyang tinawag ang batang babae na kanyang nakatatanda. Ate, ang aking nakababatang kapatid na babae. Gumanti naman ang dalaga habang nangingilid ang luha sa tuwa. Si Melanie at ang dalaga ay likas na tumawag sa isa't isa na magkapatid kahit na hindi nila kilala ang isa't isa. Dati, not to mention kung sino ang mas matanda. Pagkatapos, niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Samantala, hindi makapaniwala sina Jared at Rayleigh. Dahil ampon si Rayleigh kay Melanie noong bata pa ito. Alam niyang hindi pa nito nakikilala ang pamilya nito. Kaya naman, hindi niya maisip kung paanong nalaman agad ni Melanie na ang dalaga ay kanyang nakatatandang kapatid. Lang ba, dahil magkamukha sila, kahit nakambal sila,
Paano nila nalaman kung sino ang nakatatandang kapatid na babae? Hindi pwede Melanie. Maging mas matanda. Napatulala si Rayleigh habang sunod-sunod na tanong ang pumapasok sa kanyang isipan.